Hindi naman makapaniwala ang mga Pinoy sa Amerika, lalo na ang mga kababayan ni Jessica Sanchez sa Chula Vista na natalo ang kanilang pambato. Ang ilan ay napaluha pa. Gayunpaman, naghahanda na sila para sa homecoming ni Jessica. Nakatutok si Lay Alves. Naging sentro ang isang higanting cake sa isinagawang viewing party ng mga taga Chula Vista sa resto bar na ito sa San Diego, California. Ang mga naroon hindi maitago ang excitement sa napipintong announcement ng winner ng American Idol Season 11. Pinagpaplanuhan ng araw nila ang pagbabalik ng kanilang pambato. We plan to have a nice, quiet homecoming for Jessica. Ang bawat eksena sa finale talagang inabangan at tinutukan ng mga taga Chula Vista. Nang magduet nga si Jennifer Holiday at Jessica, todo palakpakan ang mga nasa bar. Pero nang i-anunsyo na ang panalo, Season 11 is ang masayang mood ng resto bar biglang tumamlay. Hindi nga napigilan ng ilan na maluha. Gayunman, sa kanilang puso, si Jessica pa rin ang panalo. No matter what, she's my idol. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Desidido raw na muling umarap sa impeachment trial bukas ang nasa sakdal, si Chief Justice Renato Corona. Ito ay sa kabila raw ng pagtutol ng kanyang pamilya, pati na ng kanyang mga doktor dahil sa lagay ng kanyang kalusugan. Nakatutok live si Lia Manialac del Castillo mula sa lungsod ng Pasig. Lia. Mike, alas 5 ngayong hapon ay pinirmahan ni Chief Justice Renato Corona ang waiver na ito para nga sa kanyang pagdalo bukas sa Senado. Stable na ang kanyang kondisyon at hindi siya inatake sa puso pero tutol pa rin ang kanyang mga doktor sa pagbabalik Senado niya bukas. Kung ang pamilya Corona raw ang masusunod, ayaw nilang bumalik si Chief Justice Renato Corona sa Senado dahil sa kalusugan nito. Pero mismong si Chief Justice Corona na ang pumayag na dumalo bukas. Nakumbinsi si Corona ng kanyang defense lead counsel na si dating Supreme Court Associate Justice Serafin Cuevas matapos silang magkausap kanina. Sabi ko sa kanya, hindi natin maiwasang hindi kayo humarap bukas. Baka akalain ng husgado na talagang parang hindi kayo nagbibigay galang. And we were able to convince him that he will. So he will be there tomorrow? Yeah, he will be there. He will be there. Pero sabi ng mga doktor na sumusuri kay Corona, delikado ang sumalang ito sa witness stand. Kahit lumabas kasi na hindi inatake sa puso si Corona, mahirap na raw ang magpabaya. The risk of an acute coronary event occurring in a highly stressful circumstance is real. It is the consensus of the medical team attending to him that attending the Senate hearing tomorrow will pose a risk to the Chief Justice cardiac status. Purely on the basis of his medical condition, therefore, the team has reservations about exposing him to the risk of an acute coronary event. Naipaliwanag na ng mga doktor kay Corona ang kanyang kondisyon pero desidido pa rin daw itong humarap sa Senado. Kaya papipirmahin nila ng waiver si Corona. Base sa mga pagsusuri, tumaas ang troponin T level ni Corona o yung protein na inilalabas ng kanyang puso dahil sa kanyang problema sa kidney na komplikasyon naman ng kanyang diabetes. Pero sa ngayon, stable na ang kanyang kondisyon. Ngayong hapon, inilipat na rin sa regular room ang punong mahistrado. Pero dahil dumaan sa 2 heart bypass si Corona, sabi ng mga doktor, kailangan pa siyang suriin. It is to the welfare of the Chief Justice that he undergoes further medical evaluation of his cardiac status. After he goes to the Senate tomorrow, he comes back here. And if everything is over, I think then we can devote more time really evaluating his medical condition. Sa kabila naman ng mga sakit ng Chief Justice, tingin pa rin ng mga doktor, kaya pa nitong magtrabaho. Patuloy naman sa pagdadasal ang pamilya Corona na bumuti na ang lagay ng Chief Justice. Mike, bukod kay Chief Justice Corona ay pumirma rin dito sa waiver yung kanyang asawa na si Mrs. Cristina at yung kanyang 2 anak na sina Francis at Carla. Nakapirma din dito yung kanyang 2 doktor, ang kanyang cardiologist at ang kanyang endocrinologist. Basahin ko lamang yung isang bahagi ng kanyang waiver. Nakalagay dito, in spite of the medical advice to remain in the hospital, I am voluntarily going out on pass on May 25, 2012 to attend the Senate hearing and I take full responsibility for my actions.
Pero Mike, sa kabila nitong waiver na ito, ang ambulansya pa rin ng ospital ang maghahatid bukas kay Corona at sasamahan din daw ng mga doktor si Corona doon. Mike? Maraming salamat, Lia Manyalak del Castillo. Bukod po kay Chief Justice Renato Corona na nahaharap sa impeachment trial, maraming personalidad na ang nagkasakit din matapos humarap sa investigasyon ng mga mambabatas. Ang tanong, naapektuhan nga ba ang kanilang kalusugan? O nagagamit kayang dahilan ang pagkakasakit para makaiwas sa pagsisiyasat? Yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Hindi natin masabi kung paano bumaligtad ang sikmura at kapusin ng hinga sa nerbiyos ng mga nasasalang sa Senate o House investigations. Dahil hindi naman lahat tayo ay nakararanas na idiin ka sa publiko na minsan nauuwi sa tinatawag na trial by publicity. Naalala nyo ba ito? Ang pagsasaging ni dating National Security Advisor Roberto Gonzales, mapataas lang ang sugar level na bumaba habang ginigisa siya sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa Venable LLP lobby contract. Itinakbo pa siya sa Philippine Heart Center. Ang findings, kritikal ang puso at kailangan ng heart surgery. Si dating Agriculture Undersecretary Jokjok Bolante bumalik sa bansa ng naka-wheelchair. Pagkatapos masabon sa Senado tungkol sa fertilizer fund scam, diretsyong nagpa-confine sa St. Luke's Medical Hospital. May mga mangangantsaw dyan na nagsasakit-sakitan daw ang mga nadidiin sa katiwalian. Pero sabi ni Dr. Leo Olarte ng Philippine Medical Association, minsan bibigay talaga ang katawan mo sa stress, lalo na kung may edad ka na. Stress, no? Serious emotional distress or mental anxiety, anguish, acceleration of the heart beat can trigger all these things, no? So, yun ang mangyayari sa ating kondisyon. Ganyan din ang nangyari kay Camilo Sabio ng PCGG. Hinay blood pagkatapos makontempt at makulong sa Senado ng ilang araw. Pero pinakawalan din para makapagpa-check up sa Makati Medical Center. Si Major General Carlos Garcia, dating AFP Chief of Staff for Controllership, hindi naman nakasipot sa investigasyon ng Kamara dahil naunahan ng magka-sleep apnea at paglala ng kanyang chronic obstructive lung disease nung matanggap pa lang ang sabpina. Sabi ni Doc Olarte, dapat pinaghahandaan ng katawan at isip ang mga congressional hearings para hindi inaatake ng kung ano-anong sakit. Ininom mo yung mga gamot mo, maintenance medications are taken, nakakain ka, kung mayroong mga vitamins, pwede kang uminom ng vitamins, no? Nakatulog ka ng maigi, you had a good sleep. Pero meron din namang nabuko ng Senadong nagsasakit-sakitan kaya kinontempt at inaresto. Ang mag-asawang General Jacinto Ligot at Erlinda Ligot ilang beses ininja ng investigasyon tungkol sa umano'y ill-gotten wealth nila. Nung padalhan ng doktor ng Senado na lamang wala palang sakit. Ang iba tuloy may hinalang nagpapagamit ang ilang doktor para pagtakpa ng mga nagsasakit-sakitan. May ganun bang doktor? Now, is it worth na after 16 years of hard study and labor na ikaw ay papayag lang na matatanggalan ka ng lisensya? May mga bumabatikos din sa ilang mambabatas na wala sa lugar kung makapagtanong at nababastos na minsan ang humaharap sa pagdinig. Hindi ba't nung unay Senado ang sinisi ng pamilya nang nagpakamatay na si Secretary Angelo Reyes matapos siyang magisa ng husto sa investigasyon? Sa huli, para sa Philippine Medical Association at kay Dr. Olarte, hindi naman dapat nahaharas ang mga sumasalang sa congressional hearings para ikasama ng kanilang kalusugan. Dahil ang investigasyon ng mga mambabatas ay para makagawa sila ng batas at hindi mangharas. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Tumaas na ang presyo ng ilang gamit pang-eskwela sa Divisoria, pero hamag pa rin na mas mura doon kaysa sa mga mall. Simula naman sa susunod na linggo, 24 oras na bukas ang ilang tindahan sa Divisoria. At para yan sa mga tinatawag na back-to-school shoppers. Nakatutok si Bernadette Reyes. 500 pesos lang ang budget ni Lance Ligad para sa school supplies ng dalawang anak. Kaya nagpunta siya sa Divisoria. Bibili pa rin pa ba kayo sa mall o hindi na? Hindi po. Kasi mas taas-ataas sa mall kaysa dito. Mura na nga ang bentahan dito, nagbagsak pa lalo ng presyo ang ilang pwesto. Kung noong
nakaraang linggo, 9 pesos ang kada piraso ng writing at composition notebook, ngayon 8 pesos na lang. Para po yung ibang buyer, sa amin na lang pumunta. Pas may kita pa kami. Bakit matumal ba bentahan ngayon? Matumal po, hindi po. Yung iba po kasi wala pang sahod. Nagmahal naman ng 4 hanggang 6 pesos ang crayons dahil tumaas ang presyo ng petroleum na ginagamit sa paggawa nito. Depende sa brand at bilang, naglalaro sa 20 hanggang 50 pesos ang kada box. Ang lapis bahagya rin nagmahal dahil tumaas ang presyo ng kahoy. 6 pesos ang kada piraso pero para makamenos, mamili na ng wholesale. Bayri man binibili ko para pag per dozen kasi mas nakakamura. Magkano na titipid ninyo pagka ganung wholesale? 20 pesos din. Karamihan sa mga nagpupunta dito sa Divisoria gustong makatipid pero lagi pa rin isaalang-alang ang kaligtasan. Kaya naman kung bibili halimbawa ng mga pangkulay, tulad nito, hanapin yung marka o tanda na non-toxic na itinakda ng Food and Drug Administration. Ibig sabihin yan, ligtas yan para sa mga bata. Hanapin din ang pangalan at address ng manufacturer. Kung school uniform naman ang hanap, tabi-tabi rin naman nagtitinda nito sa panulukan ng Recto at Juan Luna sa Divisoria. Kumpara nung nakaraang taon, nagmahal din ng tig 10 piso ang uniforms, pero mas mura pa rin kaysa sa malls. Ang blouse o polo, depende sa size, 80 hanggang 120 pesos. Ang palda at pantalon, 120 hanggang 150 pesos. Parehas lang naman talaga, kaso lang ang pinagkaiba lang talaga sa mall, may bayad sa pisto, yun ang talagang pinagkaiba. Pero lahat parehas yung pating quality. Parehas ng quality. Hanggang hating gabi bukas ang mga pwesto, pero sa susunod na linggo, 24 oras na raw bukas ang ilang tindahan dito. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24